Hi guys! Welcome to our YouTube channel. Tara, samahan niyo ako kay Gilly. Magchikahan tayo. Wait lang. Let's go! Tara, pasok tayo dito sa loob. Guys, pakita ko lang muna sa inyo dito ang bedroom ng ating baby girl. Ayan, buksan natin. Let's go inside. Dito na lang ako makikipag-chika ha, kasi makakagat ako ng lamok sa labas. Yan, o diba? Maliwanag. On natin yung AC. There you go. Saglit ka. Paano ba to? Okay, pwede na siguro tayo mag-chika guys. Ito yung lights. Yan. Yan. Dahil hinahanap ako ni Anya, sama na daw siya. Tap lang namin yung... Pag rest mode walang ilaw. Tingnan nga natin. Sige, rest mode tayo. Okay. Pinindot ko yung rest mode. Take a break. Buksan ko lang dito ang ilaw. Tapos, nag-light up ang ating mga building sa mga... Okay. So, nagre-ready lang kami. For today's topic, nag-print out pa ako ng mga items na gusto natin i-discuss. Kasi for the past days na meron tayo at sa mga videos na in-upload namin, marami tayong mga questions na na-received. And ang ginawa namin, kinumpile namin yung frequently asked questions. Okay. So, sample lang ng mga frequently asked questions natin per category. Number 1, battery capacity and range, consumption ng Meralco, aircon, space and luggage, and many more. Ayan, yung first topic natin. Second topic, ano na ba yung mga nabili namin para kay Max? And third, ano pa ba yung gusto namin bilhin? But before anything else, magre-remind lang uli ako. Don't forget to like and subscribe. Okay, let's start. Item number 1. Gaano kalayo ang nararating? Ang capacity kasi ni Geely EX2 Max is 39.4 kWh battery. So kami, ang pinaka-low na battery namin, ang naranasan namin nasa 29% from 100% charge. That is equivalent to 71% consumed battery. Therefore, ang total kilometers na natakbo namin, which is equivalent to 71%, is 260 kilometers. O, anong next question doon? Ilang kilometers ang kayang takbohin? So, dun sa binigay ko kanina na 260 kilometers, diba, sa 71%. So, 260 kilometers, i-divide nyo siya sa 71%. So, that's equivalent to 3.66 kilometers per 1% battery. Okay? Ang next question, magkano naman yun? Anong equivalent nun sa Meralco bill? Medyo mat to. Ilalagay ko na lang din dito kung ano yung babanggitin ko ngayon. Ang nag-compute tayo ng Meralco, ang important element doon is ilang percent yung nakonsumo ng battery nyo. Amin, yung kayo na nabanggit ko, di ba? 71% yung nakonsumo namin. I-multiply nyo yun sa 39.4 kilowatt hour, which is yung Geely EX2 max capacity battery. And so, that is equivalent to 27.97 kilowatts. I-multiply nyo ngayon yun sa current Meralco charge, which is 15 pesos 0.69. So, therefore, the battery consumed, the 71%, is equivalent to 438.91. So, gaano nga ba ka-importante na bakit kami nagko-compute manually? Kasi wala pa kaming submeter. Yung iba, nakakapagpakamit na ng submeter, diba? So, sa amin, wala kaming napakabit na ganun. So, therefore, we would like to share with you kung paano namin siya kino-compute manually. And, okay naman. Nako-compute naman namin siya. Meron ding ibang nagsasuggest na merong calculator that was already created. Feel free to use that, definitely. I'm just giving you the manual ways of computing it. Okay? Alright, let's move on to the next topic. Okay, next, aircon. For the aircon, anong tanong? Okay lang ba yung aircon? Hindi ba mainit? Well, hindi talaga kami nakaranas ng hindi mainit sa aircon na to. Kahit katirikan ng araw,
malamig, comfortable kami dun sa nilalabas niyang lamig. Siyempre, given na pag sobrang tirik yung araw, pagpasok mo, hindi naman siya isang click lang, malamig na agad, 'di ba? So, meron pa rin naman yung time na para palamigin yung sasakyan. Pero hindi siya matagal, mabilis lang din siya. Sabi ko nga, we feel comfortable agad. And the aircon, hanggang likod yung aircon niya. So, meron kasi dito sa likod na vent. So, helpful yun para mapalamig din yung likuran. So, ayun. All good kami sa aircon. Ano ko i-share? Kasi may nabasa kami sa Facebook na some of the Geely EX2 Max users, ayan, sakto pala yung gusto namin ipakita. Kasi na-experience na namin ngayon. Sandali. Problema kasi sa aircon. Hindi ko lang kung napapansin nyo, no? Nakikita nyo ba to? Yan. So, kailangan punasan yan sa labas. May fog siya, diba? Ang pinindot ko kanina, nakita niya, 'di ba? I pressed on, off, and then AC. Meron akong isang instance na napindot ko this one. So, eto yun guys. One time, napindot ko tong button na to. Ay, ayan. Napindot ko tong button na to. And then, nag-open yung vent. Dyan. Dito. Nag-open yung vent. Hindi ko lang kung nakikita nyo. Dito banda may vent dyan. Then nag-open na siya, and then syempre I push the button again to turn it off. Hindi na to totally nag-close. Nararamdaman ko may lumalabas pa rin na hangin dito sa may taas. Ano siya, ang naging impact niya, naging effect niya, nagkakaroon ng fog dito. Baka common issue siya, and then eventually nawawala talaga yun kapag din-drive nyo na siya. Nawawala na yung fog. So, be careful na lang na huwag nyo mapindot yung third button. Alright? Okay. Next question naman tayo. Next topic is the space and luggage. For the space and luggage, ilan ang malalagay na luggage sa likod ng sasakyan? Okay, so na-try naman namin, 20 kilograms na nakatayo ang pwede sa likod. Large. Na large. Okay. And then, yung dun sa may front, naglagay din kami ng 7 kilo hand carry. So, pakita ko na lang din yung video sa inyo. Okay, so marami tayong malalagay. Kasya ang inyong mga luggages. Next, papakita lang namin na meron ding ISOFIX pala to si Geely EX2 Max. So, very useful siya sa amin, no? Kasi meron din kaming toddler, as I mentioned. Diyan siya ngayon, umuupo every time na aalis kami. So, what else? Maluwag yung legroom. Nabanggit ko na to sa previous vlogs namin. Maluwag yung legroom. Diyan dito sa likod. Marami kaming nalalagay. Nalalagay ko yung mga gamit ni Anya sa lapag. And yung, aside from that, parang kaya nga ng 3 sa likuran eh. 2 adult and then, toddler. Yung legroom, no? Pati dito sa ilalim. Ayan. Meron pang lagayan sa ilalim. Pakita ko na rin to. Ito ang isa sa mga favorite namin mag-asawa. Okay? So, sa normal sedan, nakababa to, 'di ba? Kumbaga, may cambio dito. So, nakakain na talaga yung space. So, dahil wala ngang cambio, yung dito naman sa baba, so, syempre maraming space, no? Pwede ka pa maglagay dito ng gamit nyo sa ilalim. May ilaw pala yan. May ilaw tong sa baba. Yan, ito yung ilaw niya. One more thing, gusto ko sabihin na ito ang pinakamasarap na upuan sa lahat. Passenger seat. Siya. Kasi, para kang hinihili dito sa upuan na to. Para ka rin naka-enclosed. So, imagine niyo pag nandyan kayo, kahit napakadaming lubak, hindi ko nararamdaman pag ako nakaupo dito. So, ito ang the best seat for me. Next, power.
Actually, ito yung hindi, ito yung negative sa akin. Kasi sobrang lakas talaga nito ni Max. So, halimbawa, no, may mga times na nahihilo ko sa kanya. Hindi naman sobra. Pero what I'm saying is, halimbawa, yung husband ko kasi kapag nag-drive siya, minsan, mabigat yung paa niya pag umaapak siya sa accelerator. So, talagang napapaganon ako. So, kaya, sa sobrang lakas niya, minsan nahihilo ko. Nang sabi ako sa kanya, ang bilis nito. Feeling ko, naiiwan yung kaluluwa ko pag gumaganon kami. Kasi, sobrang lakas ng power ni Max. Pwede nyo panoorin yung video before this. Yung pagdating sa akyatan. So, malakas talaga siya. 3 adults and 1 toddler. Hindi pa naka-floor yung paa ko. And, wala ka nararamdamang nahihirapan yung makina. Okay, next topic naman is charging. Ilang oras inaabot yung charge? So, ang meron pa lang kasi kami ngayon dito sa bahay is the slow charge. It is 2 kilowatt portable charger. So, yung 71% namin na i-charge, di ba nabanggit ko nga kanina, ang lowest namin is 29%. Yung 71% charge namin, inabot siya ng mga almost 11 hours of charging. Saksa kami ng mga around 9 p.m. and na full charge na siya around 8 in the morning. Next is mobile app. Yun nga, nabanggit ko na rin dun sa isang vlog namin nung nag-charge kami ng battery, na wala tayong mobile app dito kay Geely X2 Max. So, ang technique na gagawin at ginagawa namin is nag-set kami ng alarm sa mga cellphone namin kung anong oras matatapos yung charging ng battery. Okay. Next topic naman natin is lights. Malakas ba yung ilaw pag sa gabi? Okay. So, na-try naman namin si EX2 Max i-drive sa gabi. Naka-medium tint tong sasakyan natin. And comfortable naman kami. Liwanag siya sa gabi. Hindi ka maaalangan. Tapos hindi siya kasing lakas na ang mga aftermarket ha. Kumbaga saktuhan lang din siya. Next category is comfort and driving experience. So, kamusta yung driving experience natin? Ayun, nababanggit ko rin sa mga previous vlogs na very comfortable ako sa kanya. Sa dami ng potholes natin dito sa Pilipinas, hindi ako nagkaroon ng experience na sobra ako natagtag. Smooth talaga si Max. And dagdag ko lang yung medyo light naman yung steering wheel. Hindi ako nahihirapan sa kanya. Nako-compare ko kasi siya doon sa Lancer ko. Yung Lancer ko kailangan mo ng power steering yun. Nagka-muscle ako doon. Joke lang. Pero ito talaga malambot naman siya. Tsaka madali siyang gamitin. Okay, accessories na tayo. Sa accessories, so far, ang napalagay pa lang namin dito is the deep dish floor mat. So, meron kami dito. Napakita ko, diba? Ito yung deep dish floor mat namin. Dito sa harapan. Meron din dito sa gitna. Lagay na rin kami sa pinakalikod. Ang wala lang kaming mat is dun sa front. Parang hindi ko alam kasi kung maglalagay pa kami. Kasi okay naman. So, maganda rin na lagyan nyo. Kasi sabi ko, diba, minsan naglalagay nga ako ng basa doon. Okay, second is the ceramic coating. So, na-share na rin namin yun sa isang video namin. May ceramic coating na si Max. So, ayun, tint na patint naman to sa kasa. Okay. Fourth item, meron kaming binili ngayon. Kasi, diba, originally, meron yung key nito, wala naman kasi siyang holder. So, mas madali sana kung meron siyang holder, diba? So, aside from may cover na siya, nakakuha pa ako ng hook sa water jug ng husband ko. So, ito na siya ngayon. So, nabibili lang din to guys sa Lazada. Kung baka gusto niyo lang din kumuha ng ganito, diba? Mas madali siyang mahawakan. Okay, so ano yung mga future plans namin para dito kay Max na pwede pa namin bilhin?
Actually, ang gusto namin palagyan to ng ng front and rear dash cam. So yun, mukhang yun ang isusunod namin. Ayan, so importante na meron tayong camera. Pagdating naman sa mags at saka sa gulong, honestly, wala kaming planong palitan siya. Kasi very satisfied kami sa kung ano yung nandun sa stocks kung ano yung stock ni Max. Kaya nga ito yung napili namin. Kasi almost complete na talaga siya. Halos wala na kaming idadagdag at papalitan na accessory sa kanya. So, puro minor na lang, like yung dashcam and also the floor mats. Yan. Isa sa major decision din namin. Kasi maganda talaga siya. The looks, ang ganda ni Max, di ba? And the color, isa pa yon. Nung una, ang pinagpipilian namin kasi is gray and white. Gray kasi yung isang family car din namin is gray na. And nung nakita namin yung white, na yellow pala. na yellow pala. Beige kasi. Beige. Beige Akala kasi namin hindi white. beige. Ayun. Ang ganda-ganda niya. So, yun yung mga major reasons kung bakit namin kinuha ito si Max. Another thing, karagdagan kung bakit din namin siya pinili. Kasi mataas yung ground clearance niya. So, dito sa Philippines, maraming ang lubak, nabanggit ko yon. At saka, bahain tayo. So, perfect tong car na to para sa atin. Para sa amin. Sige. So, guys, that's it. Disclaimer pala. Nakalimutan kong banggitin kanina, no? So, kung ano yung mga binibigay ko sa inyong information, that is based on real owner's experience. So, this vlog, hindi siya parang selling cars or all that. That's not the intention. Ang intention nito is to provide you my feedback as a user, as an owner. Okay? Ayan. That's it, guys. Yung mga susunod uli nating mga tips and frequently asked questions. Gagawa tayo ng part 2 nito sa mga susunod na araw kapag may mga nakuha pa tayong iba pang mga questions from you guys. Keep on sending messages, on giving your comments kasi I'm pretty sure marami ding nakakabasa at natutulungan din sila, nahi-headsapan sila on once they get their Geely EX2 Max. Okay. Max or Pro. Okay? Ayun. Thank you again. Thank you again, everyone, for subscribing to our channels. Thank you in advance for those who will subscribe. And of course, keep on liking our videos. Marami pong salamat. See you again on the next one. Good night. Bye.